Hello, good morning guys. So today is Tuesday, April 22, 2025. So guys, eto at bumalik na naman ako rito sa barko. At binisita ulit namin to same port dito sa Japan, sa Yokohama, no? At eto just to discuss some information and the status of our female cadet. So guys, at nabigyan ako ng opportunity para magbigay ulit ng short vlog. So kung mapapansin nyo to guys, no, eto car ship to at medyo may kalakihan. Ngayon guys, sa ngayon, since April ngayon, hindi na gaanong malamig, no, compare nung pumunta kami rito mga around March 8, 2025. So hindi na gaano compare ngayon, no? Kaya medyo yung suot ko at mapapansin nyo hindi na balot, no? So ito guys, while waiting ng loading operation, so magbibigay ulit ako sa inyo ng short vlog. Okay? Ngayon guys, meron lang nagbigay sa akin ng request, isa sa mga followers natin na inaano niya sa akin na bakit daw yung nakikita niya raw sa mga hindi niya alam kung ito ba'y hindi naman masasabing TikTok, no? Kumbaga ito yung sa Facebook na sinasaktan yung babae ng asawa niya. Kumbaga tinadyakan sa dibdib guys. Kung mapapansin nyo, kawawa talaga. So ayun nga yung masasabi ko, no? May mga kadahilanan, maraming kadahilanan, no? At yun nga, sa nagbigay ng komento at sasagutin ko yung request mo. Una sa lahat, maraming salamat, no? At nagbigay ka sa akin ng topic kung ano yung pwede nating i-discuss. Actually, sa mag-asawa, maraming anggulo ang dapat natin tignan. Hindi lang sa tinatawag na samahan, kasi kahit na anong intact ng samahan, guys, kapag ito ay yung tinatawag na usaping financial, no? Usaping pera. Kapag nagkaroon kasi ng tinatawag na short kayo sa financial, at marami nang pumapasok sa isipan ng bawat isa, mapababae, mapalalaki, konting kibot, away. Kasi may problema sa usaping financial, no? Ngayon, supposedly ang pinaka main concern dito is yung lalaki. Kasi katulad natin, no, ako rin ay isang padre di pamilya. So guys, kinakailangan natin magtrabaho, itaguyod yung pamilya. Hindi yung pwede tayo ay uupo na lang maghapon at pababayaan natin yung babae na magtrabaho para sa atin. Kumbaga, isang bagay na kung saan bumababa yung pagkalalaki natin, no? Instead na bilang tayo isang padre di pamilya na magbibigay ng magandang suporta o gabay sa ating mga pamilya. Okay? Kaya kung mapapansin nyo guys, yung sinabi nga ng followers natin, tinadyakan niya sa dibdib yung asawa niya. Despite na ito naman ay hindi ko siya narinig, kumbaga inaawat lang siya, may anak sila na tinadyakan niya lang basta. So meaning to say, may isang kadahilanan, ay maraming kadahilanan, no? Hindi lang isang kadahilanan. It's either baka ito ay nagsiselos, o may nakita siya na hindi maganda, o kaya naman may mga bagay na inuutos siya ron sa asawa niya at hindi kaagad nasunod, o mainit yung ulo ng lalaki. So hindi pa nakontento, binatukan pa nga eh. Kaya nga doon sa mga kaibigan natin, especially sa mga babae, kinakailangan
marunong rin kayong sumuri o mapanuri kayo, no, sa magiging kabiyak nyo. Ibig sabihin yun, makakasama nyo sa buhay. Hindi lang naman pagandahan lalaki. Kasi ang kagandahan o kagapuhan ay hindi masasabi natin na ito ay pangmatagalan. Kasi guys, maaring sa makalawa o next month, yung kagandahan at kapugian ay maaring maglaho yan bigla. Pero yung sinasabi natin na kalooban, naka-build-in yan. So pag sinabi naka-build-in na, guys, nakatatak na yan, naandun na yan sa tao. Kasi sabi nga natin kapag yung isang tao o isang bata na pinalaki ng magulang sa tamang pamamaraan, guys, yung respeto napakataas niyan, napakataas. At isa pa, ayan yung mga tao na marunong tumayo o may mga disposisyon sa buhay. Kaya nga, sabi nga natin, bakit minsan yung babae nagloloko? Alam nyo kung bakit ganun? Kasi hindi na sila masaya Kumbaga, kalbaryo ang buhay nila sa pang-araw-araw na gawain na pilit nilang tinutuwid, kaso wala nang changes, walang pagbabago, hanggang sa may mga time na pagmamalupitan pa sila, no? Pagbubuhatan ng kamay. Kumbaga, parang alam mo ba na parang nakatali sila. Ngayon, dumarating sa punto na bakit nagkakaroon ng tinatawag na third party. Ayun yung sinasabi na humahanap sila ng bagay kung saan sila masaya. Okay? Ganon din naman sa lalaki. Hindi lang naman mapababae o mapalalaki, ganon din. Kapag yung mga babae, kaya nga sinasabihan ko sa inyo na mahalin nyo yung asawa nyo. Alagaan nyo, serbisyuhan nyo kung nararapat. So hindi naman po pwede na sa serbisyuhan nyo ay maghapon nakahiga. Hindi naman pwede yung ganon. Siyempre, pag nakikita nyo yung asawa nyo na talagang todo sikap at focus sa pamilya, siyempre bilang isang babae, gampanan mo yung tinatawag na obligasyon mo. Kung ano ba yung obligasyon mo para sa asawa mo. Hindi naman yung sinasabi na magiging alipin ka, hindi yon. Normal lang yun pagsilbihan ng isang babae ang lalaki, lalo na't may time siya, hindi lang doon sa trabaho, sa asawa, sa mga anak, no? Hindi lang, bigyan mo siya o tapunan mo ng konting pagmamahal o asikaso. Kasi yung pag-aasikaso, guys, ayan yung sinasabi, sign of loving and respect. Diba? Kaya nga, sabi nga natin kung gusto natin na maging masaya ang tahanan, dapat magkaroon ng tinatawag na respetuhan. Marunong tayong gumalang sa bawat isa. At doon naman sa padre di pamilya na sinasabi ko kanina, lalo na't kung hindi naman tayo ay baldado, meaning to say, nakakagalaw ka, pwede natin pwede tayo maghanap ng trabaho. Huwag nating hayaan na yung babae ang magpapakain sa atin at magbubuhay ng pamilya natin. Kumbaga, pwede naman magtulungan, yan, pwede yan. Pero yung sabihin natin siya lang, naku guys, mag-isip-isip naman tayo. Hindi tayo baldado, yung mga ibang ang tinatawag na PWD, hanggat nakakakilos, gumagawa ng paraan para kumita at para matugunan yung pangangailangan sa pang-araw-araw ng pamilya. So ganun lang kasimple, guys. Huwag natin balutin yung sarili natin ng katamaran. Kasi pag tayo ay tinamad at tinayaan natin sila na bumuhay sa atin, parang mapaparalyze yung buhay mo. So meaning to say, impotent ka Kumbaga, hindi naman sinasabi impotent sa pagdating sa mga ganung bagay, hindi yun. Wala kang kakayanan na buhayin ang pamilya mo. At ikaw ay umaasa doon lang sa mga nakapalibot sa iyo, mga anak mo,
asawa mo na nagtatrabaho, hindi ka ba nahihiya niyan? Dapat bigyan natin ng konting attention, no? Na ipahayag natin, ipakita natin na bilang isang lalaki, ito yung bagay na hindi tayo sumusuko at binibigyan natin pagpapahalaga ang usaping pamilya. So, ganun lang yun guys. Lagi natin tandaan. Lagi lang natin tandaan, no? Hindi habang buhay na tayo aasa sa asawa natin. Kaya nga, yung sinasabi ng followers natin, marami kasing tinatawag na kadahilanan bakit humahantong sa sakitan ang pag-aaway ng dalawang mag-asawa. Kasi isa yan, number 1 yan sa pera eh. Number 1 yan sa pera. Hindi mawawala yun. Lalo na't kung gipit talaga, at lalo na't yung sino man sa kanila, mapababae, mapalalaki, pinasok yung karir na pagsusugal, no? Yung pagsusugal meaning walang nagtagumpay doon, walang yumaman sa pagsusugal, mas lamang ang talo, di ba? Kumbaga, magsusugal ka, wala na nga kayong makain. So, ayun yung guys na napakahirap o napakalungkot isipin, no? May mga taong ganun eh. May mga ilan naman na hindi naman nagsusugal. Ang problema lang talaga ay yung pag pinasok ng katamaran talaga, lifetime na yon. Wala na, hindi nakikilos yan. Kahit anong tulak mo dyan, walang mangyayari yan. Kumbaga, alam nyo ba yung taong tuod? Kahit na itulak mo, hindi gagalaw yan. Buti pa nga yung gamit, no? Yung laruan na disusi. Pag sinusian mo, talagang gagalaw siya. Tatakbo yan. Pero yung tuod, itulak mo yan. Naku, Diyos ko, pag tulak mo, paggalaw niyan, mamaya stop yan. Wala na yun. Kumbaga, nakontento na siya sa buhay na ganun. Kaya nga, lagi lang natin tandaan, no, doon sa mga kapwa ko, padre di pamilya o lalaki, no, na tinatawag, kapag halimbawa ayaw mo na sa asawa mo, wag mo na lang saktan, kawawa naman, kasi wala namang kakayanan yan sa'yo eh. Kumbaga, sa lakas ng lalaki kumpara sa babae, walang kakayanan yan. Kumbaga, ayaw mo na sa kanya, isoli mo sa mga magulang. Wag mo na lang saktan kasi baka mapano pa yan. Hindi mo ba alam na kapag ito ay napasama yung pagtadyak mo, especially tinadyakan, no? Tinadyakan mo kung saan parte ng katawan, lalo na dito sa upper nila, andun yung buhay nila na maawa ka, baka magkaroon ng sisyan, magkaroon ng bukol yan, nadadama-damahin nila yan hanggang sa pagtanda nila. Dahil nagkaganon sila, nagkaroon sila ng ganong kondisyon dahil sa pagmamalupit mo, no? Mahirap yan, mahirap. Kaya nga, kapag talagang toxic na yung relationship ninyo, bumitaw ka na kaysa manakit ka pa. Bitawan mo na. Kausapin mo na hindi na to mag-work ng maganda at ayoko na lagi namang nakikita ng mga bata yung pagtatalo natin sa pang-araw-araw, parang hindi na yata magandang salamin para sa mga bata to. So, mag-usap kayo ng maayos kung anong bagay na dapat pag-usapan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang pagpapamilya hindi yung kaning isusubo. Pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi yun. Kaya nga, sana doon sa nag-comment, nagbigay sa akin ng topic na i-discuss ko, sana i-spread mo to, no? Doon nagmumula ang isang hindi magandang samahan ng mag-asawa kapag naharap sila sa usaping pinansyal, no? At the same time, ito yung umaasa mismo sila sa tulong ng mga magulang nila. Kasi hindi naman lifetime o habang panahon na nakaagapa yung pamilya o yung mga magulang natin. Dapat may time na matuto rin tayong magbanat ng buto natin, no? Hindi naman sinasabi na tayo ay mangloko, no? Yung sinasabi natin kahapon, yung sinabi ko mga scammers. Kasi mga scammers talagang naka-build in na rin yan sa kanila, yung panloloko. Yung sa mga tinatawag na maraming pamamaraan, paano mo
gawa ng paraan masurvive yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo sa tamang pamamaraan. Kasi nga, sabi nga natin ang usaping pamilya ay hindi yung tinatawag na ano lang yan, nagpamilya ako, nag-anak ako, bahala na yan, mabubuhay naman yan. At malalaki na yan, marunong na sa buhay yan. Hindi ganun Yung salamin ng bata para ron sa isang ama, ina, mawawalan sila ng gana. Sasabihin niyan, etong papa ko, etong mama ko, walang silbi. Hindi man lang kami inalagaan, akalain mo yan. Kaya nga, sabi ko nga napakalungkot isipin, may mga ibang mga maririnig ka, bakit yung anak nakakapagsabi rin ng masama sa magulang. Kaya nga advice ko rin sa mga anak, kahit anong sama ng inyong mga magulang, mapatatay, mapananay, wala kayong karapatan para sabihan sila ng masasakit na salita. Bilang respeto na lang, respetuhin nyo na lang. Ngayon, kung may mga bagay kayong masasabi na masasakit against sa mga magulang nyo, sarilinin nyo na lang. Kasi pag binitawan nyo yung salita na hindi makain, daladalahin ng mga magulang nyo yan, Kumbaga, sinigawan ako ng anak ko, sinabihan ako na walang niya araw ako, wala raw akong kwentang ina, wala raw akong kwentang ama. So imagine guys, napakahirap sa isang magulang o sa parte ng magulang na makatanggap ng ganong salita na nanggagaling sa mga anak. Kaya ayun lang siguro, kasi connect yan kapag ikaw ay nananakit talaga ng babae at yung mga anak mo ay sinasalamin yung mga ginagawa mong kawalangyaan, mismo yung bata, maging mapababae yan, mapalalaki yan, mananakit at mananakit yan, gagayahin ka yan kasi iniisip nila tama yung ginagawa mo Kaya please lang doon sa mga kaibigan natin, alam naman natin na may hustong kaisipan at malaya na gumalaw, malaya silang gumalaw ng tama, hindi sila paralyzed na kung saan pwede sila maghanap ng trabaho na pwedeng pagkakakitaan at may ibibigay sa pamilya. Ayun lang yung sinasabi ko Kaya hindi pa huli ang lahat guys na tayo ay ibango natin yung sarili natin. Huwag nating isipin na pabayaan ko na lang yung mga anak ko, pabayaan ko na lang yung asawa ko, may maganda naman trabaho yan Ako mabubuhay naman ako, paupo-upo, nandyan naman sila. Wag. Hanggat nakakakilos ka, hanggat natatanggap ka sa trabaho, hanggat nakakahanap ka ng trabaho, gawin mo ang parte mo bilang isang padre di pamilya. Okay? Kaya, ayun lang, talagang napakalungkot isipin. Sana yung pinost doon sa Facebook, sana yung babae na tinadyakan sa dibdib, sana walang anumang mga damage doon na nangyari kasi grabe yung ginawa talaga. Inuulit-ulit ko tinitignan ko ulit-ulit, akalain mo grabe. Yung pagtadyak niya talaga rito solid Ngayon sana hindi magkaroon ng anumang problema yung katawan ng babae. Okay? So anyway guys, at maraming salamat muli sa inyo at sa walang sawang pakikinig. At shoutout ulit ako kay Paring Binjola. Grabe, nagtaka ako kay Paring Binjola Sabi niya, pre, gising ka pa. Ang aga mo naman gumising. Nakalain mo, di pa nga ako nagchat-chat, alam niya akong gising Pre, may agimat ka pre, kaya believe na ako talaga sa'yo So basta lagi lang mag-iingat pre Kamusta ako dyan sa lahat. Sana maging maayos kayo. At yung samahan dyan intact Kay Chief Engineer Bete, Chief. At patuloy akong nananalangin sa'yo na naway patnubayan ka ng poong may kapal na pahabain ang buhay mo at maging malakas lagi sa pang-araw-araw. At sana continuous ang pagtulong mo continuous yung pagtulong mo sa mga taong nangangailangan. At umaasa ako, Chief, na maging masaya ka na nanonood ng short vlog ko. Okay?
So anyway, shoutout din ako dyan sa tropa namin, sa team namin sa Dalisay, at sa mga kaibigan ko dyan sa Pasay kung saan ako nagmula, at sa Rosewood, no? So maraming salamat guys. See you on my next vlog. Bye.